Magandang araw po mga kabayan. Pasensya na po at matagal akong hindi nakapag-upload ng video tutorial natin. Ngayon po ang gusto kong ibahagi ay tungkol sa automatic water tank level controller using float switch. Pag-aaralan po natin kung paano ang sistema sa isang water tank, kung paano po siya ah, ah, nagkakarga ng tubig ng automatic. So magsimula na po tayo. Bago po tayo tumungo sa uh, water tank level controller, uh, kasi po ito ay mai-involve dito ang motor, at kapag may motor po, merong magnetic starter. So balikan lang po muna natin yung ating topic dati sa mga dating video natin kung paano tumatakbo ang motor. So dito po meron tayong 3-phase motor dito. Ito po ang, by the way, ito po yung ating uh, direct online starter power diagram. Medyo mabilis lang po ito kasi hapyaw lang po. Kung gusto nyo pong matutunan ito, meron na po tayong video rito dati. So dito po sa ating direct online na power diagram, dito po natin makikita kung paano sinusuplayan ng power ang ating 3-phase motor. Magmula po rito sa supply, dadaan siya ng circuit breaker, contactor, overload relay at papuntang motor. Ito naman po ang kanyang diagram. Pasensya na po at medyo mabilis ito. Ito naman po ang direct online starter control diagram. Ito naman po yung sa control niya. Andito po yung start push button, stop push button. Andito yung control MCB. Andito pa rin yung ating contactor at overload relay. Ito po yung magiging connection niyan. Ganito po. Dito po meron po tayong supply na 220. Dito sa motor control MCB, kukuha po tayo sa line side ng power. Tapos andito ang ating push button, stop push button, start push button, stop push button, overload relay 9596, dito yan, contactor, ito naman ang ating contactor, at itong holding coil ng contactor. So pag pinagsama po natin yung control diagram at saka power diagram ng direct online starter, ito po ang mangyayari. Ganito na po. Ito na po yung combination ng power at saka control. Makokontrol na po natin yung motor at tatakbo po yung motor kapag pinindot natin itong start at saka stop push button. Ito naman pong motor, ito nakakonekta naman po ito sa pump na siyang magpa-pump ng tubig papuntang water tank. So ito po ang diagram niyan. Bali, hahapyawan lang po natin. Pagka pinindot po natin itong start push button, so ma-energize po itong holding coil ng contactor at sasara po ito. Tatlong terminal na ito. So pag sumara po yan, yung takbo po ng kuryente, dire-diretsong papunta rito sa motor. So tatakbo po itong motor. Pagka binitawan mo naman po yung start push button, andito naman po yung kanyang holding coil. Nakakapit pa rin po yung contact. So hindi mamamatay yung motor unless napipindutin mo itong push button. Ito naman pong overload relay, nakasiris din po siya sa contactor na kapag nagkaroon po ng overload sa 3-phase motor o nagkaroon ng irregularities at na-sense ng overload relay, bibitaw po ito. So made-energize po yung contactor, mapuputol yung supply dito papuntang motor. So titigil po yung motor. Mapapatakbo lang po uli natin yung motor kapag nireset na natin yung overload at wala nang problema sa motor. Pag-usapan po natin yung float switch operations and diagram.
Ito po, dito po sa unang halimbawa natin na ito, dito po, ang float switch po ay nakalubog sa tangke na kung saan ang water level ay minimum o wala pang laman. So nakatuwid po. Nakatuwid po ang float switch. Pagka nakatuwid yan, yung common at saka normally close contact may connection. Ganyan po yan. Yan po ang initial na condition yan. Ngayon naman po kapag tumaas na yung tubig at na-attain niya na yung maximum o yung puno na yung tangke, ganito na po ang magiging itsura ng float switch natin. Andito po, tumaas na po yan. Andito tumaas na po. So ibig sabihin po, gumalaw na yung mekanismo sa loob. Yung common po, bibitaw sa normally close contact. Ko-connect naman siya sa normally open contacts. Ganyan lang po. Yung dalawang condition po yan. Itong condition po na ito po ang condition para tumakbo yung motor sa ganitong setup. Dito naman po, ito naman po yung condition para tumigil yung motor dahil puno na yung tangke. Andito na po yung mga halimbawa ng mga float switch. So, ito po yung isang halimbawa at dito po yung halimbawa na isa naman. Ito po yung mismong float switch. Nandyan po sa loob niyan yung kanyang mekanismo at yung terminals, electrical terminals. Ito po yung kanyang wire at ito naman yung counterweight o kanyang palutang. So, yung mga manufacturer po, meron pong gumagamit ng black, red, blue na color coding sa kanilang float switch terminals. Yung mga ibang manufacturer naman po gumagamit ng green, black, red. Kapag ka po black, blue, red ang ginamit, so yung black po ang ginagawa nilang common o COM, yung normally open naman po is blue o NO, at yung NC o normally close ay yung red. Yung mga manufacturers naman po na gumagamit ng green, black, red, yung green po ang kanilang common na ginagamit o COM, yung normally open o NO ay black, at yung red po ang NC o normally close. Ito na po. Ganito po ang magiging connection yan. Yung control diagram niya. Yung power diagram po ng motor, alam na natin. So, dito po tayo sa control diagram dahil doon natin i-connect yung float switch. Bali, simple lang po. Ito. Bali, galing po rito sa control circuit breaker, yung common po. Didiretso na kaagad sa float switch. Sa common ng float switch, yung green color. Yung normally close contact naman niya, didiretso na po dito sa overload relay. Sa terminal number 95, sorry. Tapos yung 96 naman ng overload relay pupunta na rito sa holding coil ng magnetic contactor. Ganyan lang po, kasimple ang diagram yan. Ngayon po, pagka kinumbine na natin yung power diagram kanina, yung pinag-aralan natin kanina sa direct online starter, at saka yung control diagram ngayon. So, ito na po ang kalalabasan niyan. So, andito na po yung power niyan. Ito po yung power, papuntang motor. Tapos, ito naman po yung control. Control niya. So, ito po ang magiging diagram niya. So, pag-aralan po natin ngayon kung paano gagana itong automatic control gamit ang float switch. So dito po sa diagram na ito, andito na po yung ating motor, andito na po yung ating overload relay, contactor, circuit breaker, motor control circuit breaker. Ito na po yung float switch, ito yung common niya, at saka yung normally closed terminal. So naka-normally closed po yan. Ito yung overload relay ng overload, at ito yung holding coil ng contactor. Pasensya na po kung medyo mabilis.
Ito po kasing mga ito ay napag-aralan natin dati sa ibang videos. Kung gusto nyo pong maintindihan maigi, panoorin nyo lang po yung mga topic natin sa motor control at saka yung meron din yung meron din tayong topic dun sa mga parts ng motor control, yung halimbawa contactor, ganyan, kung paano gumagana, yung push button switch, ganyan. So i-analyze natin. So initial condition, ito po, ang float switch natin ay nakatuwid dahil walang laman yung tubig o naka-minimum yung level ng tubig. So dapat ang mangyari niyan, tumakbo yung motor para punuin ng pump punuin ng pump motor yung tubig dito sa tangke. So, sa ganito pong kondisyon, yung common po, sabi natin, at saka yung normally closed, ay may connection. Nakakontact. So, ito po yun. So, kung nakakontact ito, yung common at saka normally close contact ng float switch, so, mayroon pong complete circuit papuntang holding coil ng contactor. Ayan po, complete circuit. So, meaning, pagka ang holding coil ng contactor, yung A2 at saka A1 niya ay energized, yung main contact ng contactor ay sasara. Ito po, yung L1, L2, L3 na yan, close yan. So, dadalay po ang kuryente papuntang pump, motor, dito. So, tatakbo po yung motor. Pagtakbo po ng motor, so ipapump na po ng pump motor yung tubig papunta rito. So, tataas na po ito. So, pagka mataas na po yung tubig at nasa maximum na o puno na yung tangke, ganito po ang magiging kondisyon. So, bibitaw po yung command saka NC. Mawawalan po ng connection dahil yung connection ay lilipat sa normally open. Itong normally open hindi naman po natin ginamit. So, kung nawalan ng connection ng common at NC dito sa ganitong condition dahil puno na yung tangke, so itong COM at saka NC ito ng contact dito ay bibitaw. Pag bumitaw ito, madede-energize itong holding coil ng contactor. So, mawawalan ng connection ito. Itong tatlong linya na to. So, mamamatay yung motor. So, titigil yung pump sa pag-supply ng tubig. So, ayun po. Ngayon po, pagka ginamit na yung laman ng tangke, syempre bababa yung level niyan. Pagbaba ng level niyan, ganito po uli ang mangyayari. Dahil mababa na yung level niya, nasa minimum na, yung normally open na nakakonect kanina sa common nung mataas ang level ng tubig ay babalik sa normally closed. So magkakaroon na naman ng common, ng connection between common at normally closed pagka mababa na ulit yung tubig. So sasara na naman ito. Pag sara nito, tatakbo yung may energize yung holding coil ng contactor, close yung main contact ng contactor at yung motor gagana, masusupply na naman ng kuryente. So ganun lang po, paulit-ulit. Pagka mababa na yung level ng tubig, tatakbo yung motor dahil sa normally close contact, magko-contact siya. Pagka mataas na yung level ng tubig sa water tank, bibitaw yung connection ng common sa normally closed contact at mamamatay yung motor. So, ganun lang po. Meron po tayong i-introduce na isang device kung tawag po ay 3-position selector switch. Kailangan po natin ito kasi para magamit po natin ng automatic at manual yung motor at saka pump. Kasi po pag automatic, gagana siya ng kusa. Kapag manual na naman, pwede nating gamitin yung start at saka stop push button. So, pwede rin natin siyang i-off para hindi gumana. So, ito po. Ito yung 3-position selector switch. Ito po ay pinag-aralan na rin natin dati dun sa topic natin na automatic lightings yata nung nakaraang video tutorial natin. So, kung gusto niyo pong pag-aralan ito ng maigi, panoorin niyo lang po yung video natin tungkol dun sa
automatic lightings. So, ayun po. Ganito po ang operation ng selector switch. Meron po yung tatlong magkakatapat na terminal. Balit po sa manual dalawa, sa off dalawa, sa auto dalawa. Ito po tigda dalawa po siya. Yan. Pag ito pong selector switch na to naka-off, dito po sa position na to, ito pong terminal na ito sa gitna, meron po siyang connection. Magkakaroon po ng connection ito at saka ito. Pagka nilagay naman po natin sa man o manual, magkakaroon naman po ng connection dito sa manual. Mawawala na po yung sa off. So dito naman po yan. Magkakaroon ng connection sa loob. Pagka nilagay naman natin sa auto o sa automatic, mawawala na po yung connection dun sa manual at lilipat na po sa auto. Dito na po magkakaroon ng connection. So, dito po. Yung unang position po ay man. Ito pong dalawang terminal na ito, magka-connection. Yung pangalawa, off. Itong namang dalawang terminal ito sa gitna, magka-connection. Yung isa, auto. Ayan po. So, ganito po ang magiging diagram niyan. Kapag pinagsama po natin yung float switch at saka yung direct online starter na may start push button. Ito po yung start push button, ito yung stop, ito yung holding coil ng contactor, at ito naman po yung float switch. Ito na po yung selector switch na idinagdag natin. Ganyan na po ang itsura niyan. Yung combination ng start-stop push button para sa motor, may selector switch, at saka may float switch. So, i-analyze na po natin. So, ang unang-unang pong titignan natin ay yung position ng selector switch. So, dito po, naka-manual ang position ng selector switch. So, ibig sabihin po, ang gagana niyan ay itong start push button at saka itong stop push button. Yan po ang magpapatakbo ng motor. Kung mapapansin nyo po, itong auto na nakakonekta sa flow switch ay walang connection. So, ayan po. Pagka ganyan po ang connection ng selector switch, ang takbo po ng kuryente ay dito. Dito po. Siya ang magsusupply sa holding coil ng contactor. Ibig sabihin po, pag pindot ng start, tatakbo yung motor at ipapump yung tubig. Pag pindot ng stop, push button, titigil yung motor. Ganun lang po. Dito naman po tayo sa auto. Ito naman pong connection. Yung pangalawang connection natin. Kapag po nakalagay sa selector switch yung auto o sinet natin sa auto, so may connection na po rito sa float switch papuntang contactor, at yung start push button saka push button mawawalan ng connection dito sa selector switch. So meaning yung float switch na ang magpapagana sa motor. So pag wala pong tubig, so naka-close itong contact na to, dadaan po yung kuryente rito papunta diyan, papuntang float switch, may energize po yung contactor, yung holding coil ng contactor, at gagana yung motor. Kapag mataas naman na po yung tubig, gaya na sinabi natin, bibitaw ito, float switch, mawawalan ng connection. So titigil po yung motor at titigil din po yung pump para mag-supply ng tubig. Pagka yung selector switch naman po ay naka-position sa off, hindi po gagana yung motor kasi po walang connection sa auto, wala rin siyang connection sa manual. So naka-off lang po.